Handa akong isuko ang lahat, Kiran. Alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo. Kamatayan man ay aking susuungin para lamang kita makasama. Maawa ka, Luna. Huwag mo kong iwan. Ang totoong kahulugan ng pag-ibig ay hindi makasarili. Ito'y kusang ibinibigay ng walang kondisyon. Nagmamahal ng walang inaasahan na kapalit. Hindi na bali na ako'y masaktan. Basta masiguro ko lang naligtas ang aking mag-ama. Mapagpalang araw sa lahat at lalong-lalo na sa iyo, Sir Casper. Ang pangalan ko po ay Kiran. Isang OFW dito sa bansang Silangan. Isa ako silent follower mo na palaging umaabang sa bagong istorya na mapapakinggan sa inyong channel. Sa kasalukuyan ay nasa 43 ng aking edad. Binatang ama. May kambal akong anak na kasama ko nang namumuhay dito. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa aking totoong karanasan noong nagbibinata pa lamang ako. Tubong Romblon po ako, Sir Casper. Aminado akong tulisan sa kababaihan noong aking kabinataan. Ang aking ama ay mistisong Arabo at ang aking ina naman ay tipikal na probinsyana. Naambunan ako kahit papano ng pisikal na katakian ng aking ama. Inihintay lang ng aking magulang na makapagtapos ako ng kolehiyo para madala na ako sa ibang bansa. May naiwang ari-arian ang aking lolo na Arabo. Kaya kailangan namin doon na manirahan ng tuluyan. Sa tuwing lumuluwas ang aking magulang, naiiwan ako sa pangangalaga ng aking Lola Flora. Si Lola Flora ay may malawak na hardin kung saan makikita ang napakaraming bulaklak. Hilig niyang pag-aalaga ng bulaklak. Katunayan ay dumayadayo pa siya sa malalayong panig ng bansa para maghanap ng natatanging halaman. Ang koleksyon ng aking Lola Flora na bulaklak ay namumukod tangi. Sa dami ng koleksyon ni Lola Flora, may isang klase ng bulaklak na namumukod ang katangian sa lahat. Ang Dama de Noche, na sa tuwing kalagitnaan ng gabi lang namumukadkad. Labis na nahumaling si Lola Flora sa Dama de Noche. Sa katunayan ay may malapad siyang tanim doon mismo sa gitna ng kanyang hardin. Mabenta ang Dama de Noche na tanim ng aking lola. Hinihintay namin na sumapit ang 12:00 ng gabi para bantayan ang pamumukadkad nito. May inilalagay kaming gamot para manatili itong namumukadkad. Ilang oras lang itong mamumukadkad kapag walang gamot. Inilalagay ito ng aking lola sa garapon na may palamuti at ibinibenta sa kanyang flower shop. Si Lola ang nagpalaki sa akin, kaya ako ang kanyang kasama sa tuwing binabantayan niya ang pamumukadkad ng Dama de Noche. May bukang bibig ang aking lola tungkol sa isang alamat. Ayon sa aking lola, na maaari kong makita ang babaeng nakatadhana sa akin kapag sumapit ang 12:00. Kailangan ko lang nahawakan ang bulaklak ng Dama de Noche at hilingin dito na ipakita ang nakatadhana sa akin habang nakaharap sa salamin. Matagal ko nang gustong subukan iyon. Nahihiya lang ako dahil kasama ko si Lola Flora. Hanggang dinapuan si Lola Flora ng sakit. Hindi na angkop sa kanya ang magpuyat. Ako na ang nagboboluntaryo na ipagpapatuloy ang pagbabantay sa pamumukadkad ng Dama de Noche para anihin. Malaking tulong sa amin kabuhayan ang kanyang mga alagang bulaklak. Hindi na namin kailangang umangkat sa ibang lugar para ibenta sa aming flower shop sa bayan. Dala na rin ang katandaan. Nagsimula nang indahin ni Lola Flora
ang iba't ibang sakit. Ang ibang matatanda ay problema sa kanilang kalusugan, ang alta presyon. Si Lola Flora naman ay kabaliktaran. Sinusumpong siya ng biglaang pagbaba ng glikemiko sa kanyang dugo o blood sugar. Hindi kami nawawala ng pineapple juice bilang remedyo kapag sinusumpong siya ng kanyang sakit. Mahigpit na ipinagbabawal ng doktor sa aking Lola Flora ang magpuyat. Simula nang magkasakit siya ng ganito, naging limitado ang kanyang galaw. Ipinagkatiwala niya sa akin ang negosyo sa bayan na flower shop. Minsan natatawa na lang ako sa aking sarili dahil nagsisimula na akong pagpagkamalan na binabay dahil sa responsibilidad na ipinagkatiwala ng aking lola. Hindi ko na iyon pinag-aksayahan pa ng oras dahil sigurado naman ako sa aking sarili na isa akong maton. Sa halip pinaasar ko pa sila sa tuwing papasok ako sa paaralan. Sinasadya kong umipit ng bulaklak sa aking tenga at kumembot-kembot habang naglalakad. Aminado naman akong mataas ang kumpiyansa sa aking sarili. Kaya't kahit anong ibabato nila na isyo, ay baliwala lang iyon sa akin. Nanaisin ko pa na maging ganon ang tingin nila sa akin para mabawasan ang harap-harapang pagpapakita nila ng motibo na maligawan. Hindi pa ako bukas sa ideya ng pagkakaroon ng nobya. Sapat na sa akin ang panahong iyon na magkasabay sa aking barkada. Madami sa aking barkada ang naging limitado ang galaw dahil sa pagkakaroon ng kasintahan. Palagian ang naririnig kong hinaing na nasasakal na sila umano sa relasyon na kanilang pinasok. Ganoon ang dahilan kung bakit iwas na iwas ako sa ideya na magkaroon ng kasintahan. Isang araw ay may biglang dumating na customer sa aming flower shop. Gusto niyang umordel ng bultuhang bilang ng aming benta na bulaklak. Medyo nagdalawang isip akong tanggapin iyon dahil hindi kong kontrolado ang pamumukadkad ng bulaklak na gusto niya. Napili niya ang bulaklak ng dama ni Noche dahil bihira umano at higit sa lahat ay halimuyak ang bango nito. Gagamitin niya iyon bilang dekorasyon sa kanyang kasal. Iyon ang ilalagay niya bilang panggitnang dekorasyon sa mga mesa na gagamitin ng kanyang bisita. Kinonsulta ko muna kay Lola Flora bago tanggapin ang pasadyang order ng parokyanong ng aking abuela. Sinabi ko iyon kay Lola Flora habang kumakain kami ng hapunan. Lola Flora, natatandaan mo pa ba si Ma'am Anya, ang suki mo sa shop? Oo naman, apo. Suki ko na ang maestrang dalaga mula pa noon. Hinahanap ba niya ako, apo? Opo, Lola. Ikakasal na po siya sa susunod na buwan. Gusto niya sana bumili ng 100 paraso ng paborito niyang bulaklak. Ang dami naman, apo. Sa bagay, sayang naman ang ating kikitain kapag tanggihan natin. Matagal na rin siyang bumibili sa atin. Sinabi ko, Lola, na tatawagan mo na lang siya kung sakaling kakayanin ang stock natin. Tanggapin mo, apo. Paragdagang pangsahod din iyon sa tauhan natin. Madami namang bumubukol na bulaklak sa ating tanim na dama de noche. Sa bagay, Lola, pwede naman natin ilagay muna sa chiller ng ilang araw para hindi agad malanta. Ipunin na lang natin hanggang mabuo ang kanyang order. Oo, apo. Dagdagan mo pa kahit 10 peraso bilang regalo ko na rin sa kanya. Sige po, Lola Flora. Ako na po ang bahala sa bagay na iyon. Magsisimula na po ako mamayang gabi. Tatawagan ko na rin siya pagkatapos nating maghapunan. Ikaw na ang bahala, apo. Medyo napapadalas na naman ang aking pagkahilo. Kailangan ko talaga ng kumpletong oras ng pagtulog para manumbalik ang aking sigla.
Huwag mo nang intindihan ang negosyo mo, Lola Flora. Pagtutuunan mo muna ng pansin ang iyong kalusugan. Inagabihan nga ay uminom ako ng kape para mapaglabanan ko ang aking antok. Tumambad na ako sa aming terasa habang ginagawa ang aking takdang aralin. Doon ko inaabangan ang pagsapit ng kalagitnaan ng gabi. Kapag magsimula ng mamayani ang napakabangong samyo ng bulaklak sa paligid, hudyat na yan para simulan ko na ang trabaho. Bago nga sumapit ang kalagitnaan ng gabi, ay nagsimulang mamayani ang napakabangong halimuyak ng bulaklak. Agaran kong iniwan ang aking ginagawa para puntahan ang hardin ni Lola Flora. Meron lang akong 1 oras para maani ang espesyal na bulaklak ng aking lola sa kanyang hardin. Maingat kong tinanggal ang bawat tangkay ng bulaklak na dama de noche. Kailangan kong maproseso ito pagkatapos mapitas dahil agad itong titiklop. Dito na mismo sa terasa ko ipinagpatuloy ang aking ginagawa. May inahanda na akong gamot para pangpreserba sa bulaklak ng dama de noche. Sa ganong paraan ay napapanatili ang bulaklak sa pamumukadkad. Nakatutok ako sa aking ginagawa. Pagkatapos kong maipasok ang bulaklak na aking napitas sa may disenyong garapon, inilagay ko na ito sa chiller na may kakatamtamang lamig para maiwasan na maagang pagkalanta. Lumipas na ang aking antok, kaya nawala na ako ng ganang humiga. Napagpasyahan ko manatili muna sa labas habang hinihintay ko na muling dalawin ang antok. Iniligpit ko na ang aking mga gamit sa eskwela. Biglang pumasok sa aking isipan ang kwento ng aking Lola Flora. Ang alamat ng Dama de Noche. Ayon sa kanya, na maaari kong malaman ang babaeng nakatakda sa akin. Kailangan ko lang hawakan ang bulaklak nito pagsapit ng kalagitnaan ng gabi. Matagal nang pumapasok sa aking isipan na subukan ang sinasabi ni Lola Flora sa akin. Hindi naman ako interesado sa babae na aking makikita. Gusto kong mapapatunayan kung may katotohanan ang kanyang kwento. Magkakaalaman bukas kung may katotohanan ang sinasabi ni Lola Flora na alamat tungkol sa bulaklak ng Dama de Noche. Susubukan ko bukas kung totoo ang alamat. Nakaupo ako sa upang tumba-tumba ng aking Lola Flora. Gawa iyon sa ratan at may disenyo na parang bangka. Ganon din sa magkabilang paa nito. Maaari mong igalaw iyon ng pabalik-balik habang nagpapaantok. Sa lalim ng aking iniisip, bahagi akong nakaidlip. Hindi pa tuluyang nakapikit ang aking mga mata. Ilang beses na din akong nakatulog doon. Iwala naman akong ligtas ako sa loob ng bakuran ni Lola Flora dahil sa matasang pader na nakapalibot sa buong bahay. Napabalikwas ako bigla nang may mahagip ang aking mga mata na bulto ng kababaihan sa gitna ng garden. Napaupo ako ng maayos at tuwid. Nanlaki ang aking mga mata. Isang grupo ng kababaihan ang aking nakikita sa gitna ng hardin. Naghahabulan sila habang may hawak na pungpong ng bulaklak. Ang buong akala ko ay napasok na kaming ng magnanakaw. Agad akong tumayo para kumprontahin ang kababaihang nandoon. Baliwala ang presensya ko sa kanila. Nananatili lang silang naghaharutan habang may hawak na iba't ibang klase ng bulaklak. Agad ko silang sinita para makuha ko ang kanilang atensyon. Mga miss, paano kayo nakapasok dito? Hindi man lang sila natinag o nag-abala. Nabalingan ako ng tingin. Lalo kong nilakasan ang aking boses para makuha ako ang kanilang pansin. Nagalit-galitan ako para pagtuunan nila ako ng pansin. Mga bingi ba kayo?
Sigaw ko. Sabay-sabay na bumaling sa aking kinaroroonan ang kababaihan. Nakasalukuyang nagtitilian. Bigla akong sinakluban ng takot. Kakaiba ang imahe ng mga babae sa aking harapan. Ang kanilang imahe ay kakaiba kumpara sa mga kababaihan na aking nakakasalamuha. Ang kanilang ilong na tamang-tamang pagkatangos. Kakulay ng sutlang tela na puting-puti ang kanilang balat. Ang kulay ng kanilang mga mata ay kulay asol. Napakaamo ng kanilang muka na mahalin tulad sa isang manika. Lutang na lutang ang kanilang kagandahan. Wala akong maipipinta sa kanilang taglay na kagandahan. Hanggang mapadako ang paningin ko sa pagitan ng kanilang bibig at ilong. Diretso at walang butas, nakalintulad sa ating mga mortal. Naalala ko ang kwento ng mga matatanda. Ganoon ang palatandaan para matukoy na isang engkanto ang nakakasalamuha. Nagsitayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Lumakas ang kalabog ng aking dibdib. Gustong-gusto ko nang kumaripas ng takbo sa mga oras na iyon. Sadyang naunahan lang ako ng aking takot dahil ilang beses kong sinubukan na tumakbo pero naging mabigat ang aking paa para maihakbang. Lalo akong natakot ng aking mapagtanto na hindi umaapak sa lupa ang paa ng kababaihang nasa aking harapan. Lumulutang sila sa hangin habang nakipaghabulan. Bumaling ang kanilang atensyon sa akin. Dahan-dahan silang lumalapit sa aking kinaroroonan. Sinubukan kong sumigaw kay Lola Flora. Ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Malamang dulot ng iba yung takot, kaya hindi na magawang sumunod ang aking katawan sa aking isipan. Naging blanko na ang aking isipan sa dapat kong gawin. Umaapaw ang takot na namamayani sa aking sistema. Ipinikit ko ang aking mga mata at ipinaubaya ko na lang sa kapalaran ang nangyayari sa akin. Ang buong akala ko ng mga oras na yon na may gagawing karahasan sa akin ang mga nilalang na ipinalagay kong mga engkanto. Lumipas ang ilang minutong nananatiling tahimik ang paligid. Walang may tumangkang nanakit sa akin o pagbabago sa aking sarili. Napilitan akong magmulat ng aking mga mata. Nagkaroon ako ng kaginawaan ng biglang naglaho. Ang kababaihan na bigla na lang nagpakita sa akin. Agad kong iniligpit ang aking mga gamit para pumasok sa loob ng bahay ni Lola Flora. Sinarado ko ang pinto at dumiretso sa aking silid. Hindi pa maproseso ng aking utak ang nangyari sa akin. Gustong-gusto kong gisingin ang aking Lola Flora. Ngunit nangangamba naman akong baka atakihin siya ng kanyang karamdaman. Napagpasyan kong pumasok na lang sa aking silid at magtalokbong ng kumot. Hindi na ako dinalaw ng antok hanggang sa sumapit ang umaga. Sinubukan ko makaidlip, ngunit sadyang nalipasan na ako ng antok. Inintay ko na lang na sumilay ang liwanag para gumayak at pumasok sa eskwela. 4:00 pa lang ay gising na si Lola Flora. Sa harap na siya ng hapagkainan noong ako'y bumaba. "Wapo, mukhang nagpuyat ka magdamag. Hindi ka ba nakatulog?" "Iyon ko ba, Lola? Mukhang napagluroan ako kagabi." Napatigil si Lola Flora sa pagkain at agad na itinawa ng kanyang atensyon sa akin. "Anong nangyari ba, Apo? Sinong nakipaglaro sa'yo kagabi? Maganda ba, Apo?" "Lola Flora naman hindi babae, Lola." "Ibig mong sabihin lalaki?" "Lola talaga puro biro." "Ayos lang naman sa akin, Apo, kung lalaki ang gusto mo. Pabor nga sa akin kapag ganoon. Total ikaw na rin ang magmamana ng aking negosyo." "Lalaki ako, Lola. Lalaking lalaki."
Sige na apo, naniniwala na ako. Sabihin mo nga apo, sino ba ang naging kalaro mo noong nakaraang gabi? Inilahad ko sa aking lola ang buong pangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa aking salaysay. Napapansin ko na parang biglang napalalim ang kanyang pag-iisip. Sigurado ka ba apo? Baka namamalikmata ka lang. Sigurado ako, Lola Flora. Magdamag nga akong gising dahil sa takot na baka muli silang magpapakita sa akin. Kaling magpakita sila muli apo, huwag kang mag-atubiling gisingin ako. May matalinhagang pangyayari sa nakaraan na magpahanggang ngayon ay mahirap na ipaliwanag. Mga pangyayari na paulit-ulit lang na nagaganap sa hardin ng bahay na ito. Lalo akong naguluhan sa isinaad ng aking Lola Flora. Hindi man niya mailahad ng diretsyo, ngunit naging malinaw naman sa aking pagkaintindi na meron ngang nangyayari sa nakaraan, nakalintulad sa aking naranasan. Ano ang ibig mong sabihin, Lola? May naranasan ka rin ba, Lola, katulad ng nangyari sa akin noong nakaraang gabi? Hindi apo, hindi ako. Ang namayapa mong Lolo Gino. Biglang lumamlam ang mata ni Lola Flora. Sumilay ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Lola, ano bang nangyari noon kay Lolo Gino? May kinalaman ba ang mga babaeng nagpakita sa akin kagabi? Hindi ko alam, Kiran. Ang natatandaan ko lang noon na palaging may sinasabi si Gino sa akin. Anong sinasabi ni Lolo noon, La? Tungkol sa mga nilalang na nagpapakita sa kanya sa ating bakuran. Ibig mong sabihin, Lola Flora, noon pa man ay may nagpapakita na kay Lolo. Hindi lang ako ang nakakaranas na makakita ng mga nakaputing nilalang sa hardin. Tama ka apo. Hindi lang ikaw ang nakakakita ng mga engkanto sa ating hardin, kundi pati ang mga ninuno ng iyong lolo at saka si lolo mo. Bakit hindi mo pa nilisan ang lugar na ito, Lola? Bakit patuloy pa rin kayong naninirahan sa lugar na ito? Puno ng kababalaghan at kahiwagaan ng lugar na ito eh. Hindi ako makakaalis dito, Kiran, hanggat hindi ko nasisigurado ang kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay. Bakit, Lola? Ano ba ang kinakatakutan mo kapag umalis ka dito? Sa tuwing nagpapakita ang mga engkanto, may kinukuha sila apo. Ang mismong nakakita sa kanila ay bigla na lang dapuan ng malubhang sakit. Kinakabahan na ako apo. Natatakot ako na baka ikaw na ang susunod na kukunin nila. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na yun, mga kaswang. Nililito ang isipan ko kung paniniwalaan ko ang sinasabi ng aking Lola Flora. Ipinanganak ako sa modernong panahon kung saan hindi na halos alam ang konsepto ng makalumang paniniwala. Sa kabila ng aking makabagong paniniwala, hindi ko pa rin mainsantabi ang takot at agam-agam na isinuwalat ng aking Lola Flora. Damang-dama ko ang kanyang takot at sinseridad habang ipinagtatapat niya sa akin ang nangyayari sa nakaraan. Lola Flora, may nalapitan na ba dati si Lolo Gino para mabigyang linaw ang nangyayari sa kanya? Oo apo. Minsan na kaming lumalapit noon ni Lolo Gino mo para mabigyan linaw ang nangyayari sa kanya. Ngunit sa halip na mapabuti ay lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimula na siyang dapuan ng iba't ibang karamdaman hanggang magkaroon ng iba't ibang komplikasyon ang kanyang sakit. Iyon ang nagpagupo sa kanya hanggang siya'y tuluyang bumigay at bawian ang buhay. Naalala mo po ba, Lola Flora, ang pangalan at lugar ng taong hiningan niyo ng tulong noon? Oo apo, ngunit hindi madali ang makarating sa kinaroroonan ng babaylan
na aming nilapitan noon. Sa aming paghahanap ng kasagutan, nakarating kami sa Zamboanga Peninsula, kung saan ininirahan noon si Katimuay. Hindi ako sigurado, Apo, kung buhay pa ba siya hanggang ngayon. Matanda pa siya kumpara sa lolo mo. Hindi ba niya naagapan ng sakit ni Lolo? Kaya ito namatay, Lola Flora? May pinagawa siya sa lolo Gino mo, ngunit nabigo itong gawin dahil na rin sa kanyang iniindang karamdaman. Hanapin ko siya, Lola Flora. Kapag lumala pa ang aking nararanasan, makikipagsapalaran ako, Lola. Gawin mo, Apo, ang nararapat. Kung iyon lang ang tanging paraan para malampasan mo ang kaparehong kapalaran ng iyong lolo Gino at nauna pa sa kanya. Tinapos ko na ang aking almusal at agad na nagpaalam sa aking Lola Flora para pumasok sa paaralan. Idadaan ko na sa aming pwesto ang naaning bulaklak para sa araw na iyon. Habang nandun ako sa aking klase, ang aking isipan naman ay naglalakbay sa mga revelasyon ni Lola Flora. Tuluyan na akong nawala sa konsentrasyon habang nasa klase. Hindi ako matahimik sa sinabi ng aking Lola Flora tungkol sa aking lolo at kanyang partidos na nakakita sa mga nilalang sa aming hardin na ipinalagay ni Lola Flora na mga engkanto. Naging kapansin-pansin ang aking pananahimik sa buong araw. Nagsawa na rin ako sa paulit-ulit na usisa ng aking barkada. Napagpasyan kong dumaan ng maaga sa pwesto ng aking lola para kahit papano ay matutukan ko ang estado ng aming munting negosyo. Mahalaga iyon sa aking Lola Flora at patuloy akong umaasang na muli pa siyang makakabalik sa dati. Mahal na mahal niya ang kanyang negosyo. Kaya ginagawa kong lahat para masigurado na meron pa siyang mababalikan kapag tuluyan na siyang gumaling. Maayos naman ang mga tauhan ni Lola Flora doon. Mapagkakatiwalaan, lalo na pagdating sa pera. Mula pa nung ako na ang sumalo sa negosyo ni Lola Flora, kahit minsan, hindi kami nagkaaberya pagdating sa pera. Pagdating ko sa shop ni Lola Flora, ay halos ubos na ang bulaklak na paninda sa shop. Nakuha na rin ang dama ni Noche na pinagpuyatan ko noong nakaraang gabi. Pagkatapos ko makuha ang kinita ng shop, ay agad na akong nagtanong kung sino ang may planong bumali. Gusto kong makauwi ng maaga dahil nararamdaman ko na ang antok ng mga oras na iyon. Nadatnan ko si Lola Flora na nakaupo sa terasa ng aming bahay. Malayo ang kanyang tingin at mukhang malalim ang iniisip. Sa katunayan ay hindi niya napansin ang aking pagdating. Lola, ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iyong iniisip. May problema ka ba, Lola? Natatakot ako, Apo. Natatakot ako sa muling pagpapakita ng hindi pangkaraniwan na nilalang sa ating bakuran. Umalis na lang kaya tayo dito, Lola. Sumunod na tayo kay Mama at Papa. Siguro lulubayan na tayo ng mga engkanto na yon kapag nagkalayo-layo na tayo. Ayokong isugal at ipagsapalaran ang buhay mo, Apo. Ngayon pa ba tayo aalis kung kailan nagpakita na siyang muli? Siguradong katulad ng Lolo Gino ay hindi nila tayo lulubayan. Hayaan mo na, Lola Flora. Wala pa naman akong kakaiba na nararamdaman sa ngayon. Manalangin na lang tayo na sana hindi na maulit ang nangyari noon kay Lolo. Gabi-gabi akong nagsusumamo sa Panginoon, Apo, para sa iyong kaligtasan. Sana lang ay dinggin niya ang aking dasal.
Hindi ko alam ang aking gagawin kapag ikaw ay nalagay sa panganib. Huwag kang mag-isip ng masama, Lola. Total maayos naman ako ngayon. Sana nga apo na magtuloy-tuloy na ang katahimikan sa ating pamilya. Lalo pa ngayon sa kalagayan ko. Ano na lang kung pati ikaw ay magkasakit? Wala tayong kaanak na malalapitan. Sigurado na magbubunyi sila kapag may nangyari sa ating pamilya. Huwag kang mag-isip ng negatibong bagay, Lola. Binibigyan mo lang ng problema ang sarili mo eh. Sa halip na magpahinga at magliwaliw. Bawang problema ang inaatupag mo. Mga problema na hindi pa naman nagaganap. Pasensya ka na apo. Nadala lang ako sa nangyayari sa lolo mo noon. Ayaw kong maranasan mo ang kaparehong kapalaran na kanyang sinapit. Saksi ako sa kanyang paghihirap. Ayaw ko nang balikan ang ganong yugto ng aking buhay. Ipanatag mo, Lola Flora, ang iyong isipan. Hindi pa yun nagaganap kaya walang rason na mabahala ka. Bali ka na sa loob, La. Gusto ko rin umidblip muna bago magpatuloy sa aking takdang aralin. Pumasok ako sa aking silid pagkatapos kong maalalayan si Lola Flora na makahiga sa kanyang kama. Pinilit ko talagang makaidlip dahil sigurado na aabutin na naman ako ng madaling araw sa kakahintay na mamumukadkad ang dama de noche sa hardin. Maraming parokyano ni Lola Flora ang naghanap, kaso kinakailangan naming suplayan ang suking kaibigan ni Lola Flora na ikakasal. Marami ang gustong-gustong bumili ng naturang bulaklak dahil mainam umano na ilagay sa opisina bilang natural na pabango. Namamayani ang amoy nito kapag binuksan ang garapon na pinaglalagyan. Banayad sa pagkaramdam kapag nalanghap o nasamyo ang amoy nito. Agad akong nakaidlip sa aking silid. Ugali ko na buksan ang aking silid kapag tulog. Iyon mismong mahigpit na bilin ng aking Lola Flora. Maliban na lang umano kapag may kasama ako sa aking silid na maaaring gumising sa akin kapag binangungot ako. Ginising ako ni Yaya Lourdes, nakatiwala ng aking Lola Flora. Dakong 6:00 ng hapon. Maaga pa kaming maghapunan ng aking lola para maaga siyang makainom ng gamot at diretso niya sa kanyang pagtulog. Apo, pinakiusapan ko na si Lourdes na samahan ka mamaya. Ayaw ko nang maulit ang kakatawang karanasan mo kagabi. Huwag ka nang tumanggi ha. Hindi ako mapanatag kapag wala kang kasama. Sige Lola Flora, payag na akong samahan ni Yaya Lourdes kung iyon ang makapanatag ng iyong kaulooban. Kinausap ko na si Lourdes. Ako nang bahalang magbigay sa kanya ng karagdagang sahod. Pero apo, ipangako mo sa akin, sakaling may mangyaring kahiwagaan mamaya, huwag kang magdalawang isip na gisingin ako ha. Pangako Lola, gigisingin kita kapag muling nagpakita sa akin ang mga nilalang na bigla na lang lumilitaw sa ating hardin. Pagkatapos naming maghapunan, agad kong nilatag ang aking takdang aralin sa mesa. Habang nagliligpit si Yaya Lourdes sa kusina, minamadali ko nang matapos ang aking takdang aralin. Bandang 10:00 ay lumabas na si Yaya Lourdes. Ayon sa kanya, natapos na niyang mapainom ng gamot si Lola Flora. Simulang magbinata ako ay nagboluntaryo na akong patigilin si Yaya Lourdes sa pag-aalaga sa akin. Anak, magkape ka muna. Salamat Yaya Lourdes. Halika Yaya, samahan mo ko. Medyo may katagalan pa rin noong huli tayong mag-usap. Oo nga anak eh. Matagal na rin nung huli tayong mag-usap. Naging abala ka na rin magmula nang saluhin mo ang pangangasiwa sa negosyo ng lola mo. Nahati ng oras mo sa negosyo at pag-aaral.
Yaya, naabutan mo pa ba si Lolo? Oo anak, magmula nung ipinanganak ka, ako na ang nag-aalaga sa iyo. Alam mo naman na parehong abala ang mga magulang at lolo't lola mo. Yaya, andito ka ba nung nakikipaglaban si Lolo Gino sa kanyang karamdaman? Oo anak, ako ang katuwang ni Senyora Flora sa pag-aalaga sa lolo mo. Alam mo ba ang tungkol sa mga nilalang na nagpapakita sa kanya bago siya dapuan ng iba't ibang uri ng sakit, ya? Alam mo anak, mahigpit na ipinagbabawal ni Senyora Flora na muling maungkat ang tungkol sa kakatuwang pangyayari na naganap noon. Huwag kang mag-alala, ya. Tayo lang naman ang makakaalam sa ating mapag-usapan. Ano bang nais mong malaman anak, Kiran? Nais ko lang malaman, Yaya, na kung may nabanggit ba si Lolo Gino na engkanto nga ang may kagagawan sa kanyang sakit. Ang natatandaan ko lang anak na paulit-ulit na binabanggit ni Lolo Gino na may mga bisitang dumadayo para kamustahin siya. Sa dinamin-dami ng mga bisitang binanggit ng lolo mo, kahit minsan wala akong matatandaan na may bisita akong nakita dito. Masyadong mahiwaga at nababalot ng kababalaghan ang mga huling sandali ng lolo mo dito. Natatandaan mo pa ba, ya, ang huling sandali ni Lolo Gino? May nabanggit ba siya bago bawian ng buhay? Oo anak, ang huling binanggit ng Lolo Gino mo na may bisita siyang may dalang kanin na itim. Ngayon sa kanya na pinagsaluhan pa nilang kainin ang kanin na itim na yon. Gumagalaw umano ang kaning itim. Gumagalaw na kaning itim? Sa tanang buhay ko, Yaya Lourdes, kahit minsan, hindi pa ako nakatagpo ng kaning itim na gumagalaw. Alam mo Kiran anak, may kasabihan ang mga matatanda noon na kapag dinala ka ng engkanto sa kanilang mundo, kailangan na tanggihan mo kapag inalok ka ng kaning itim. Anong mangyayari, Yaya, kapag nagkataon na makain ng taong nakapasok sa kanilang mundo ang sinasabi mong kaning itim? Hindi na makakalabas sa kanilang mundo ang taong iyon. Imposible naman, Yaya Lourdes, na makapasok si Lolo Gino sa kanilang mundo. Di ba namatay si Lolo Gino dito mismo sa bahay na ito? Diyan ka nagkamali anak. May pagkakataon na bigla na lang nawawala ang lolo mo doon. Sa aking pagkakatanda na may 3 araw bago siya bawian ng buhay, ay nakaalis pa siya sa kalagitnaan ng gabi. Madaling araw na nang muli siyang makabalik. Ang ibig sabihin mo, Yaya, na kinuha si Lolo Gino ng mga engkanto? Hindi ko masasabi anak na ganoon nga ang eksaktong kahinatnan ng Lolo Gino mo. Ayaw tanggapin ni Senyora Flora na ganoon nga ang aming paniwalaan. Pero ako anak, malakas ang kutob ko na ganoon ang nangyari kay Senyor Gino. Hindi natin pwedeng sisihin si Lola Flora, Yaya. Magpahanggang ngayon ay ipinagluluksa pa rin niya ang pagkamatay ni Lolo Gino. Napakahirap naman talaga, Yaya, na tanggapin na ipinagpalit kami ni Lolo Gino sa mga engkanto. Sana nga hindi totoo na ipinagpalit kami ni Lolo Gino sa mga engkanto. Ako mismo, Yaya, ay magtatampo sa kanya. Hindi ko alam Kiran, anak, kung paano kita sasagutin. Pareho naman kayo ni Senyora Flora na may kanya-kanyang pinanggagalingan. May katuturan at punto ang sinasabi. Kaya't ako man mailagay sa inyong posisyon, ay pihadong ganon din ang mararamdaman. Napatagal ang aming pag-uusap ni Yaya Lourdes. Hindi namin namalayan na malalim na pala ang gabi at malapit nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Namalayan na lang namin ang magsimulang mamayani at halimuyak ang bango na nagmumula sa pamumukadkad ng Dama de Noche. Anak, sumapit ang pamumukadkad ng Dama de Noche. Kailangan na nating bilisan dahil sigurado na wala tayong maabutan kapag naantala pa tayo. Halika na, Yaya. Ako na ang bahala sa pamimitas. Ikaw na lang ang bahalang maghakot papunta dito. Ilubog lang agad, Yaya Lourdes, sa inihanda kong gamot para manatiling nakabuka
Sige anak, ako na ang bahala. Nakakabingi ang katahimikan ng gabi. At ako ay nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Yung tipo na parang may nakamasid sa bawat galaw namin ni Yaya Lourdes. Pagpaapak pa lang namin ni Yaya Lourdes sa gitna ng hardin, ay agad na akong kinalabutan. Gustong gusto ko na kumaripas ng takbo. Kaso iniisip ko si Yaya. Kaya kung pag-iisipan niya ako ng masama, baka tumatak sa isip niya na ako'y duwag. Kaya pinilit kong ituloy na lang ang aming nasimulan. Sa kalagitnaan ng aking pamimitas ng bulaklak, aksidenteng nabitawan ko ang aking hawak na pamutol sa bulaklak. Yumuko ako para pulutin ang gunting. Muntik na akong mapasigaw ng bumulaga sa akin ang imahe ng napakaraming nilalang na napakaputi na rumehestro sa aking paningin. Nakita ko sila nang yumuko ako at tumingin sa aking likuran ng patiwarik. Sumigaw ako kay Yaya Lourdes para ipaalam sa kanya ang aking nakita. Yaya Lourdes, tignan mo ang iyong likuran ng patiwarik. Naglipa na sila, Yaya, sa buong paligid. Agad yumuko si Yaya Lourdes para masuyod ng kanyang tingin ang paligid. Mabilis na napatayo si Yaya. Nababaka sa kanyang mukha ang takot. Kumaripas ng takbo ang Yaya, papasok sa loob ng bahay. Ang buong akala ko na iwanan niya ako sa gitna ng hardin. Pagbalik ni Yaya Lourdes ay bitbit na niya ang lagayan namin ng asin sa kusina. Mabilis na kinuyom ni Yaya Lourdes ang asin sa lagayan at ipinaulan sa gitna ng hardin ni Lola Flora. Dito ka sa aking tabikiran, hindi sila makakalapit hanggat may hawak tayong asin. Nakot ang anumang engkanto o elemento sa asin. Humakbang ako ng mabilis papalapit kay Yaya Lourdes. Walang habas na pinaulanan ni Yaya Lourdes ng kanyang hawak na asin ang buong paligid. Muli akong yumuko para silipin ang mga engkanto na aking nakita. Nagulantang ako sa tanawin na bumulaga sa akin. Umuusok ang katawan ng mga engkantong natatamaan ng asin. Hindi sila maganda o gaga sa pagpagpag ng mga asin na dumidikit sa kanilang balat at damit. Unti-unti silang naglalaho hanggang tuluyan na silang nawala sa aking paningin. Yaya Lourdes, tuluyan na silang naglaho. Wala na akong makikita sa paligid. Halika na anak, bitbitin mo na ang bulaklak na ating nakuha. Pumasok na kami ni Yaya Lourdes sa loob ng bahay. Doon na kami nagtulungan para agad naming matapos na maisalansan ang nakuha naming bulaklak sa lagayan. Anak, kailangan na nating mag-ingat dahil sigurado na babalikan tayo ng mga engkantong nasaktan natin sa hardin. Yaya, baka ano ang gagawin nila sa'yo? Huwag mo kong isipin anak, ang mahalaga sa akin ay ikaw. Natatakot ako na baka ano ang gagawin nila sa'yo. Hindi ko alam Yaya Lourdes kung saan ako lalapit para idulog ang ating problema. Sigurado na hindi pa doon magtatapos ang kanilang pagpapakita. Sigurado na may rason kung bakit bigla na lang silang sumulpot. Kailangan na kumilos ni Senyora bago pa mahuli ang lahat. Hayaan mo anak, bukas na bukas ay kakausapin ko siya. Yaya Lourdes, paano tayo ngayong gabi? Nangangamba ako na baka muli silang bumalik at magpakita sa atin. Hanggat may nakapalibot na asin sa buong bahay, hindi sila makakapasok. Pagkatapos namin masalansan ni Yaya Lourdes ang mga bulaklak sa garapon, pinagtulungan namin na malagyan ng asin ang bawat sulok ng bahay. Hanggang sa silid ni Lola Flora ay binudbura ni Yaya Lourdes. Mukhang naging epektibo ang naisip na pangontra ni Yaya Lourdes dahil lumipas ang magdamag na walang engkanto na nagparamdam o nagpakita sa akin. Kinabukasan nga ay sinabi ni Yaya Lourdes kay Lola Flora
ang buong pangyayari. Nararamdaman ko ang takot ni Lola Flora para sa aking kaligtasan. Ngunit nandun pa rin ang kanyang pag-aalinlangan at tuluyang paniwalaan ang sinasabi ni Yaya Lourdes na mga engkanto. Lalo na nang muling ungkatin ni Yaya Lourdes ang tungkol sa mga kakatawang pangyayari bago namatay si Lolo Gino. Lourdes, sinabi ko na sa iyo noon na hindi ako naniniwala na sumama si Gino sa mga engkanto. Saksi ka noong malagutan ng hininga si Gino sa aking mga bisig. Patay na si Gino kaya imposible ang sinasabi mong buhay pa siya sa mundo ng mga engkanto. Hindi ko na ipipilit sa iyo, senyora, na may katuturan ng aking sinasabi. Sana naman isa lang alang mo at isipin ang kapakanan ni Kiran. Mahal ko ang aking alaga, kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. Natatakot ako na isang araw ay matutulad ang kapalaran niya sa kanyang lolo Gino. Naintindihan kita, Lourdes. Pag-iisipan ko ang sinabi mo. Tama ka. Kailangan ko ng kumilos bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos naming magkagahan, ay agad na akong umalis para ihatid ang mga bulaklak sa pwesto ni Lola Flora. Dumiretso na ako sa pamantasan na aking pinapasukan. Nararamdaman ko pa ang takot. Nagsisitayuan ang aking balahibo sa tuwing maalala ko ang aking naging karanasan sa nakalipas na gabi. Nandoon ang pisikal kong katawan, ngunit ang aking isipan ay lumilipad sa ibang dimensyon. Hindi ako mapakali habang nasa eskwela. Mabilis ang pintig ng aking puso. Kinakabahan ako sa bagay na hindi ko naman maisip kung ano ba talaga. Pagkatapos ng aking klase, agad na akong nagpaalam sa aking mga kaibigan para umuwi na. Dumaan muna ako sa tindahan nila Lola Flora para kamustahin ang lagay ng aming negosyo. Pagdating ko doon ay agad akong sinalubong ng pinagkakatiwalaan naming tauhan sa tindahan. Mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Agad niya akong inakbayan at tinapik sa aking balikat. Niyaya niya akong umupo sa loob dahil mayroon siya umanong sasabihin sa akin. Bigla akong kinabahan dahil sa biglaang pamumula ng kanyang mga mata. Batid ko na anumang oras ay papatak ang luha sa kanyang mata. Binabae ang aming pinagkakatiwalaan na tauhan sa nasabing tindahan. Hindi ako sanay na seryoso ang pakikitungo niya sa akin. Sigurado akong may nangyari, kaya ganoon ang pakikitungo niya sa akin. Nolan, may nangyari ba kay Lola Flora? Walang may nangyari kay Lola Flora. Pinagdiripan mo na naman yata ako eh. Ikaw talaga, Nolan. Kinabahan ako sa'yo. Kiran, wala na si Yaya Lourdes mo. Patay na ang Yaya Lourdes mo. Sabihin mo, Nolan, na nagbibiro ka lang. Nagbibiro ka lang, di ba? Nagbibiro ka lang. Kawad, Kiran, pero totoo, wala nang Yaya Lourdes mo. Natagpuan siyang walang buhay kaninang 3:00 ng hapon. Napatayo na lang ako at pinagsusuntok ang dingding. Umalingaw-ngaw ang aking iyaw habang binabanggit ko ang pangalan ni Yaya Lourdes. Hindi matanggap ng aking puso at isipan ang pagkamatay ni Yaya Lourdes. Wala na ang aking Yaya Lourdes na nagmahal sa akin ng buong puso. Ang babae na hindi ko man kadugo, ngunit tinuturing ako na parang totoong anak. Niyakap ako ni Nolan para maibsan ang sakit na aking nararamdaman. Tama na, Kiran. Sigurado ako na hindi magugustuhan ni Aling Lourdes kapag makita kanyang sinasaktan ang sarili mo. Mahirap lang tanggapin, Nolan, na maayos pa si Ay Lourdes. Nang umalis ako kanina, tapos ganito ang mangyayari. Sigurado ako na hindi normal ang kanyang pagkamatay.
Hindi ko masasagot ang katanungan mo, Kiraan. Ako mismo ay nabigla sa biglaang pagkamatay ni Yaya Lourdes. Sa ngayon ay kailangan mong puntahan ang Lola Flora mo sa ospital. Isinugod siya kanina sa paggamutan dahil nawala ng malay pagkatapos siya makahingi ng tulong. Si Yaya Lourdes naman, Nolan. Saan siya ngayon? Isinugod pa siya sa ospital pero agad na idineklarang patay pagkadating sa paggamutan. Ako nang bahalang umasikaso sa kanyang bangkay, ha. Sumunod ka na lang pagkatapos mong masikaso si Senyora Flora. Hintayin mo ko, Nolan, bago dalhin pa uwi si Yaya Lourdes sa kanyang probinsya. Gusto ko lang magpaalam sa kahuli-hulihang pagkakataon sa kanya. Ako na ang bahalang kumausap sa kanyang partidos. Sigurado naman ako maintindihan nila ang iyong sitwasyon. Salamat, Nolan. Alis na muna ako para asikasuhin si Lola Flora. Mag-ingat ka, Kiran. Mabilis akong pumaraon sa ospital, kung saan kasalukuyang ginagamot si Lola Flora. Hindi pa siya makausap ng maayos dahil sa trauma na kanyang natamo sa pagkamatay ni Yaya Lourdes. Hinayaan ko siyang makapagpahinga at makabawi sa kanyang naging karanasan. Marami akong katanungan, ngunit mas pinili kong hayaan na muna si Lola Flora na makapagpahinga. Iniwan ko siya pansamantala para pumunta sa punerarya kung saan nakalagak ang bangkay ni Yaya Lourdes. Pagkarating ko sa punerarya ay nandoon ang kaanak ni Yaya. Katulad ko ay hindi makapaniwala sa kanyang biglaang pagpanaw. Nadatnan ko rin doon ang mga pulis na kasalukuyang nagsasagawa ng imbestigasyon. Ayon sa imbalsamador, ginagamitan ng matinding pwersa para mabali ang buto ni Yaya sa kanyang tadyang. Patunay umano na ang naipong dugo sa banta doon. Sigurado ang investigador na hindi normal ang pagkamatay ni Yaya Lourdes. Humingi ako ng tawad sa pamilya ni Yaya dahil sa nangyaring trahedya sa mismong bahay namin. Patawad po, pero maniwala po kayo. Hindi ko ginusto ang nangyari. Napakalaking dagok sa buhay ko ang pagkamatay ni Yaya Lourdes. Hindi man po ako nanggagaling sa dugo't laman ni Yaya. Ngunit alam ng Diyos na isang tunay na ina ang turing ko sa kanya. Kiran, wala kang dapat ipaliwanag. Mahigit kalahati ng buhay ni Lourdes ay inilaan niya sa pamilya na tinuturing niyang hindi iba sa kanya. Mahal na mahal ka ni Lourdes. Sigurado na hindi niya magugustuhan kapag nagsisihan tayo. Nagpahinga na si Lourdes. Ibigay na natin ang katahimikan na nararapat sa kanya. Saad ng kapatid ni Yaya Lourdes. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat walang may mananagot sa kanyang pagkamatay. Mahirap kalaban, Kiran, ang nilalang na hindi natin nakakita. Gumanti lang sila sa ginawa ni Lourdes. Mahirap man paniwalaan pero iyon talagang nangyari. Tugon ng kapatid ni Yaya. Anong ibig niyong sabihin? Bago kami pumarito ay dumaan na kami sa albularyo. Ayon sa albularyo, naginantihan si Lourdes dahil sa ginawa niyang pagtatapon ng asin sa mga engkanto. Mag-ingat ka, Kiran, dahil sigurado na ikaw na ang susunod nilang gagantihan. Paglalahad pa ng kapatid ni Yaya. Sumama ako hanggang sa pantalan kung saan isasakay ang kabaong na pinaglagyan sa bangkay ni Yaya Lourdes. Humingi ako ng paumanhin na hindi na ako makakapunta sa labing ni Yaya dahil kailangan ko pang asikusuhin si Lola Flora. Naintindihan naman ako ng pamilya ni Yaya. Nagbili na lang akong tumawag sakaling kukulangin ang perang ibinigay ko para sa lamay at libing ni Yaya Lourdes. Masakit para sa akin na hindi maihatid si Yaya sa kanyang huling himlayan. Nangako na lang ako na bibisita sa kanyang puntot sakaling naging maayos ng lahat.
Isang linggo ang inilagay ni Lola Flora sa ospital bago siya tuluyang makabawi ng kanyang lakas. Hindi ko siya binigla para mangusisa. Sa totoong nasaksihan niya ng araw na iyon. Natakot na akong dalhin siya pauwi sa bahay. Kaya nakiusap na muna ako sa kanyang kapatid na doon muna manatili si Lola Flora ng pansamantala. Wala na siyang makakasama na mapagkakatiwalaan ko sa tuwing aalis ako. May nahanap naman akong magbabantay sa kanya. Ngunit iba noong nabubuhay pa si Yaya Lourdes. Kampante akong iwan silang dalawa sa bahay dahil pamilya na ang turingan namin ni Yaya Lourdes. Hinintay ko si Lola Flora mismo ang magkusa sa paglalahad sa totoong pangyari noong matagpuan niya si Yaya Lourdes. Piran, apo, nararamdaman ko ang kagustuhan mong malaman ang pangyayari sa araw ng mamatay si Lourdes. Hindi kita pipilitin, Lola Flora, na isilaysay ang buong pangyayari kung hindi ka pa handa. Maghihintay ako, Lola Flora, sa tamang panahon. Handa ka ng balikan ang araw na mamatay si Yaya. Sa totoo lang, apo, dapat sinabi ko na agad sa iyo ito. Ano ba ang nangyari, Lola Flora, bago mo natagpuan si Yaya Lourdes na wala ng buhay? Hindi ko siya natagpuan, apo, na walang buhay, kundi nasaksihan ko mismo kung paano siya ay binabalibag ng salarin na hindi ko nakikita. Pinatay siya, apo, ng mga engkanto. Sumigaw pa siya bago bawian ng buhay. Nakita ko mismo, apo, kung paano siya pilipitin ang sinasabi niyang engkanto. Sinubukan kong tulungan siya, ngunit naramdaman kong may pumipigil sa akin. Wala na akong nagawa kundi sumigaw para humingi ng tulong. Tama ang sinabi ng kaanak ni Yaya Lourdes na engkanto ang may kagagawa ng kanyang pagkamatay. Paano nila nalaman, apo? Idinulog nila sa albularyo ang nangyari kay Yaya bago sila pumarito noon. Naganap na sila ng albularyo bago pa tumawid dito sa Romblon. May sinabi pa sila, Lola Flora, sa akin. Ano iyon, apo? Kailangan ko umunong mag-ingat dahil ako na ang isusunod nila. Ngayon din, apo, umalis ka na. Hanapin mo si Katimuay. Sigurado ako na may magagawa siya. Sumakay ka sa barko hanggang sa Zamboanga kung kailangan. Sige na, apo, umalis ka na. Hindi na ako umuwi sa aming bahay. Agad kong sinunod ang mungkahi ni Lola Flora. Agad na akong bumiyahe papunta sa Zamboanga Peninsula. Magbabaka sakali akong buhay pa si Katimuay na dating nalapitan ng aking lolo at lola. Sinubukan kong tawagan ng aking magulang, ngunit matatagalan pa umano bago sila mag-awi. Pagkarating ko sa Zamboanga, ay agad kong hinanap ang liblib na baryo na tinutukoy ng aking Lola Flora. Pinahintay ko na ang malaking bangkang pangisda na aking inarkila. May katandaan ng antingerong albularyo na tinutukoy ng aking Lola Flora. Halos hindi na siya magagalaw sa kanyang upuan. Makakausap pa naman siya ng maayos. Sino ka nga ulit? Nagpupo ako ng mag-asawang lumapit sa inyo noon, Katimuay. Ang mag-asawang taga-Romblon noon. Nag-isip ang matandang albularyo at pilit na binabalikan ang nakaraan. Lumiwanag ang kanyang muka. Palatandaan na may natatandaan siya sa nakalipas. Nandoon na si Gino sa mundo ng mga engkanto. Ganap na siyang isa sa kanila. Ano ang pakay mo, iho? Wala na akong magagawa. Ganap na ang pagiging engkanto ni Gino. Ibig sabihin, Katimuay, na totoo ang sinabi ng aking Yaya Lourdes na ipinagpalit kami ni Lolo Gino ng kanyang pamilya. Pinili niya ang magkaroon ng mahabang buhay. Desisyon niya iyon, iho.
Wala na tayong magagawa sa bagay na iyon. Tuluyan nang nabura ang kanyang alaala. Dumaan na si Gino sa ritual kung saan tuluyan na niyang isinuko ang buhay niya sa mundo ng mga tao. Muli na namang nagpakita ang mga engkanto Katimuay. Sa katunayan, ay may namatay na. Natatakot ako Katimuay na baka ako na ang isusunod nila. Lumapit ka nga, iho. Hayaan mo kung mahawakan ang kamay mo. Hinawakan ni Katimuay ang aking kamay. Papikit pa ang matanda ng kanyang mata. Mukhang may pangyayari sa kanyang isipan na kanyang binalikan. Bakit niyo ginawa iyon, iho? Wala namang ginagawang masama ang mga engkanto. Sinabi ko na noon sa mag-asawa na ang kinatitirikan ng inyong bahay ay isang lagusan. Hindi pwedeng paalisin o ipagbawal sa mga engkanto ang gumawi sa inyong bakuran. Ang mahirap sa lola mo dahil pinili niyang manatili doon, pero hindi naman siya naging bukas sa realidad. Nakahati niyo ang mga engkanto sa lugar na iyon. Hindi sana mangyayari at umabot sa ganitong sitwasyon kung simulat sa Paul ay pinagtapat na niya sa inyo ang totoo. Anong mangyayari sa akin Katimuay? Matanda na ako para samahan kang makipagnegosasyon sa mga engkantong sinalbahin niyo. Kamatayan ang naghihintay sa iyo, iho. Isa ang kabayaran sa kapahangasan niyong ginawa. Pero mapalad ka, iho. May engkantong nagkakagusto sa iyo doon. Engkantong nagkakagusto sa akin Katimuay? Ano ang koneksyon ng engkantong nagkakagusto sa akin? Umuwi ka ngayon din sa inyo. Gagawin kita ng pansamantalang proteksyon para hindi ka malapitan ng mga engkantong naghahabol sa iyo. Bumalik ka sa taniman ng Dama de Noche. Batayan mong mamumukadkad ang bulaklak nito. Ibulong mo sa bulaklak ng Dama de Noche na ipakita si Luna. Siya ang nimpa na nagkakagusto sa iyo. Hilingin mong ipagkaloob sa iyo ang mutya ng Dama de Noche. Iyon ang tanging makakapagligtas sa iyo. Babalik ako sa Romblon ngayon din Katimuay. Agad kong isakatuparan ang inyong sinasaad. Mag-iingat ka, iho, dahil ang makakatunggali mo ay mismong tiyuhin mo. Anong ibig mo sabihin Katimuay? Si Zarek na nagkakagusto kay Luna ay mismong anak ni Kyle. Si Kyle at Lolo Gino mo ay iisa sa makatuwid. Si Zarek ay tiyuhin mo. Nagkapamilya si Lolo Gino sa mundo ng mga engkanto. Mahirap man paniwalaan, iho, pero yun ang katotohanan. Nagkaroon ng pamilya si Gino noong naging ganap siyang engkanto. Ang mahirap, iho, dahil hindi na niya kayo maalala pa. Burado na ang kanyang alaala kaya huwag ka nang umasa na kilalanin ka pa ng mag-amang Zarek at Kael. Salamat Katimuay. Susubukan ko makipagsapalaran. Mabilis kaming naglagayag pabalik sa Romblon. Halos buong araw at gabi ang kailangan buuin bago makauwi. Punong-puno ako ng takot pero buhay ko ang nakataya. Buo na sa loob ko na harapin at tanggapin kung ano man ang kahinatnan ng aking pakikipagsapalaran. Pagkarating ko sa Romblon, ay dumiretso na ako sa lumang bahay ng aking Lola Flora. Kaya ako nang ipaalam sa kanya ang nakatakda kong gawin. Mag-alala lang si Lola Flora at maging dahilan pa sa paglala ng kanyang karamdaman. Mag-isa lang ako sa lumang bahay ng aking lola. Iniipon ko na ang aking tapang para harapin ang naghihintay na kapalaran sa gabing iyon. Nakaupo lang ako sa labas ng bahay habang inihintay kong sumapit ang 12:00 ng gabi. Nararamdaman ko sa aking puso ang ibayong kaba at takot na pilit kong pinaglalabanan.
Inintay kong mamumukadkad ang dama de noche. Pagsapit ang 12:00 ay namayani na ang mabangong halimuyak ng bulaklak na nagmumula doon. Mabilis akong lumapit sa pinakamalaking bulaklak na naroon sa hardin. Sinunod ko ang bili ni Katimuay. Ibinulong ko sa dama de noche na ipakita niya sa akin si Luna na ayon kay Katimuay ay nagkakagusto sa akin. Pagkatapos kong maibulong sa bulaklak ang aking kahilingan, ay agad akong nakaramdam ng pagkahilo. Nararamdaman ko na parang may bumuka sa aking noo. Pansamantalang naglaho ang aking paningin. Sa kaunting sandali ay unti-unting nanumbalik ang aking paningin. Kasabay ng pagbalik ng aking paningin, ang kalayaan na magkaroon ako ng kakayahan na masilayan ang mga engkantong naglipana sa paligid. Naintakutan ako sa pagbabago sa aking kakayahan. Aking napagtanto na tuluyang nagbukas ang aking pangatlong mata. Nasilayan ko na ang tinutukoy ni Katimuay na lagusang naroon mismo sa kinatitirikan ng aming bahay. Muntik na akong mapatakbo nang biglang may lumitaw na magandang babae sa aking harapan. Nakakatawag pansin ang kulay ng kanyang balat na berde, kakulay ng kalikasan. Sino ka? Ikaw na ba si Luna? Ang engkantadang nimpa. Hinihiling mo sa bagong sibol na bulaklak ng dama de noche na magpakita ako sa iyo. Oo, sa totoo, Luna. Meron akong naisilingin. Alam ko, Kiran. Kailangan mo ang mutya ng dama de noche para protektahan ka laban sa mga engkantong galit na galit sa iyo. Ilahad mo ang iyong 2 palad, Kiran. Ipagkakaloob ko sa iyo ang mutya ng dama de noche. Inilahad ko ang aking 2 palad sa harapan ni Luna. May iniabot siya sa akin na isang buto na puting-puti. Kumikislap ito kapag nakatuon sa liwanag. Sige na, Kiran. Lunukin mo na ang mutya. Kailangan mo naman na maghintay ng panibagong hating gabi kapag pinatagal mo pa ang paglunok sa mutya. Isinubo ko ang mutya sabay lunok nito papasok sa loob ng aking katawan. Lalong luminaw ang aking paningin at nagkaroon ako ng kakayahan na maintindihan ang usapan ng mga engkantong nandoon. Nagkaroon ako ng kakayahan na makipag-usap sa mga engkanto sa pamamagitan ng isipan. Pagkatapos may pagkaloob ni Luna na isang engkantadang nimpa ang kanyang pinapangalaga ang mutya, ay agad siyang bumalik sa isang munting kulisap. Sinubukan ko makipag-usap sa mga engkantong nakakasalumuha ko sa aming bakuran. Bakit kayo nandito? Halos nasakop niyo na ang buong bakuran ng aming bahay. Diyan ka nagkakamali, tao. Bago pa may tayo ang bahay niyo dito, lagusan na ang lugar na ito papunta sa aming mundo. Nauna kaming nakapwesto dito kaya may mas karapatan kami kaysa sa inyo. Saad ng lalaking engkanto na aking nakakausap. Bakit kailangan niyong wakasan ang buhay ng aking yaya Lourdes? Hindi naman niya sinasadya ang masaktan kayo ng gabing iyon. Batas na mga engkantong humatol sa kanya. Hindi lahat ng uri ng engkanto ay sang-ayon sa ganong sistema. Nagkataon lang na may napasamang dugong bughaw na engkanto ng oras na yon. Kaya napabilis ang pagpataw ng parusa. Saad ng engkantong nakausap ko. Kasama ako ni Yaya Lourdes ng gabing iyon. Isa ba ako sa nakatagdang patawan ng kaparehong parusa? Iyon ang nakatakdang mangyari dapat. Ngunit dahil sa tangan mong mutya ng dama de noche, mapipilitan ng maharlikang engkanto na ipagpaliban ng nakatakdang parusa na dapat sana'y igawad sa iyo. Bakit ganun na lang ang takot ng maharlikang engkanto sa mutya ng dama de noche?
May natatanging kakayahan ang Dama de Noche na mapasunod ang sino mang engkanto. Ano man ang lahing pinanggagalingan nito, maharlika man o pangkaraniwan na engkanto, ay magagawa nitong mapaamo at mapasunod. Maglalahad pa nito. Nagtataka ako, kaibigang engkanto, kung bakit hindi ka nagdadalawang isip na ibahagi sa akin ang ganitong mga impormasyon. Napasa kamay mo na tawang mo siya ng Dama de Noche. Alam mo ba ang kaakibat na sakripisyo ng nimpa na bantay ng mutya? Ano ang kaakibat na sakripisyo ng nimpang si Luna, kaibigan? Kamatayan. Nagkasala na siya sa oras pa lang na tulungan kanyang makawala sa parusa ng maharlikang engkanto. Nadadagdagan pa ang kanyang kasalanan dahil ipinaubaya niya sa iyo ang pinakamahalagang mutya sa aming mundo. Saad ng engkanto sa akin. Kaibigan, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Zarek. Zarek? Ang anak ni Kael? Kilala mo ang aking ama? Hindi ko alam, Zarek, kung napapanahon na para sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Anong kakatotohanan, tao? Lolo ko si Kael. Luhin pa kita, Zarek, kung tutuusin. Ibig sabihin tama ang usap-usapan sa aming mundo na dating tao ang aking ama ni si Kael. Ikinalulungkot ko pero tuluyang nabura ang alaala ng aking ama. Hindi na niya maalala ang kanyang nakaraan. Tuwagin mo na lang ako sa pangalang Kiran. Kinagagala kong makadabo ang palad ka, Zaek. Inikilala ko ang koneksyon natin, Kiran, kahit hindi na maalala ni ama ang kanyang nakaraan. Ako ang engkanto na ipinagkasundo kay Luna. Ngunit sa kasalukuyan ay nakatakda na siyang parusahan ng kamatayan dahil sa ginawa niyang kataksilan sa aming lahi. Mahal ko si Luna, ngunit amenado ako na may iba siyang minamahal. At ikaw yun, Kiran. Naniniwala ako na ang totoong pagmamahal ay handang magpaubaya. Ako ang dahilan kung bakit siya naharap sa kaparusahan. May magagawa pa kaya ako, Zarek, para mailigtas siya sa nakatagdang parusa na kamatayan? Itakas mo siya, Kiran, palabas sa aming mundo. Hawak mo na ang mutya ng Dama de Noche. Gagawa mo na siyang ipaglaban sa aming lahi. Paano ko yun magagawa, Zarek? Abangan mo ang paglitaw ng Anggitay, Kiran. Tanging Anggitay lang ang may kakayahan na dalhin ka sa pusod ng aming mundo na hindi nahuhuli ng mga kawal ng hari. May inaabot sa akin si Zarek na isang kumikinang na diamante. Bakit mo ko binibigyan ng mamahaling hiyas, Zarek? Kilala ang mga Anggitay sa pagiging gahaman sa hiyas. Sigurado na hindi ka matatanggihan ng Anggitay kapag nakita niya ang hiyas na aking ibinigay. Salamat, Zarek. Napakabait mong engkanto. Mag-iingat ka, Kiran. Hanggang sa muli nating pagkikita, aking pamangkin. Agad akong umalis sa bakuran ng bahay ni Lola Flora. Si Zarek naman ay muling pumasok sa lagusan pabalik sa mundo ng mga engkanto. Buo na ang aking desisyon na ilahad kay Flora ang buong katotohanan. Agad akong pumaroon sa bahay ng kanyang kapatid. Pagkarating ko doon ay nagkataon na gising pala si Lola Flora. Hinihintay niya ang aking pagbabalik. Simula pa lang ng aking kwento ay nagsilaglagan na ang luha ni Lola Flora. Tuloy-tuloy iyon hanggang matapos ako sa paglalahad ng buong katotohanan. Masaya ako, Papo, para kay Lolo Gino mo o Kael sa bago niyang katauhan. Tama si Zarek. Ang totoong pagmamahal ay marunong magpaubaya. Handa na akong pakawalan ng tuluyan si Gino. Simula ngayon ay tuturing ko na siyang patay. Ikaw na rin ang may sabi, Apo, na tuluyan na niyang kinalimutan ang aming nakaraan. Iyon din ang gagawin ko, Apo. Papalayain ko na ang aking puso sa alaala ng nakaraan.
Masaya ako, Lola Flora, dahil sa wakas ay nagkaroon ng kaliwanagan ang totoong nangyari kay Lolo Gino. Ang hiling ko lang sana, Lola, katulad niya ay pagsikapan mo rin na maging maligaya katulad ng dati. Mahirap man, Apo, pero pagsisikapan kong makabangon. Minabuti kong ilihim kay Lola Flora ang hangarin kong mailigtas si Luna mula sa parusa ng maharlikang engkanto. Sigurado na tututulan niya ang aking gagawin dahil sa nangyari kay Lolo Gino na mas piniling mabuhay sa ibang katauhan. Wala ako sa posisyon na husgahan si Lolo Gino dahil hindi ko pa alam ang istorya sa kanyang naging desisyon. Malaki ang naging utang na loob ko kay Luna na ayon kay Zarek ay lihim na umiibig sa akin. Sadyang mahiwaga at makapangyarihan ang pag-ibig na kahit buhay man ay iaalay alang-alang sa taong tinatangi. Nararapat lamang na suklian ko ang kabutihan ni Luna. Gagawin ko ang lahat para lamang mailigtas siya sa parusa ng kanyang kalahi na engkanto. Wala akong sapat na kaalaman tungkol sa anggitay, kaya sinadya ko ang isang albularyo sa isang liblib na baryo sa Lombron. Ibinahagi niya sa akin ang isang alamat na mayroon umanong nakapagsabi na may anggitay na namamataan sa isang kalapit na lugar. Ibinibigay ng albularyo ang eksaktong lokasyon kung saan umano nagpapakita ang mga anggitay. Halos buong linggo akong tumambay sa nasabing lugar para hintayin ang paglitaw ng anggitay. Ayon sa albularyo, ang palatandaan sa paglitaw ng anggitay kapag umulan habang sumisikat ang araw. Iyon umano ang pagkakataon na naliligo ang anggitay. Masilan ang anggitay sa lamig, kaya gustong-gusto nito na maligo habang katerikan ng araw. Ulan lamang ang kanilang nililigo. Hindi sila naliligo sa sapa o sa dagat. Ilang araw din ang aking tinihis bago nagbunga ang aking paghihirap. Biglang umulan habang katerikan ng araw. Agad akong nagpwesto sa lugar kung saan abot tanaw ng aking paningin ang buong taniman ng palay. Bigla akong nakarinig ng himig na kumakanta. Napakalamig na boses na lubhang nakakaantok. Biglang may nahagip ang aking paningin. Isang nilalang na humahagibi sa pagtakbo. Hindi na halos ito masilayan ng aking paningin ang buong umahin nito. Pabalik-balik lang ito sa lugar kung saan ako naroroon. Sigurado ako na iyon ang anggitay na aking pinakahintay. Dahil sa tangan kong mutya ng dama di noche, ay nagagawa kong makipag-ugnayan sa naturang engkanto. Tumigil ito sa pagtatatakbo nang kanyang marinig na mayroon akong ibibigay sa kanya na hiyas. Agad ko itong hinawakan at iwinasiwa sa hangin. Napatigil ang anggitay sa pagtakbo para harapin ako. Iyon pa lang ang pagkakataon para masilayan kong mabuti ang itsura ng isang anggitay. Napakaganda ng isang anggitay. Mukha ng magandang babae ang taas, ngunit katawan ng kabayo naman ang pang-ibaba. Malapad na pakpak ito, kaya sigurado na nakakalipad ito ng mataas. Ang ganda naman ng hawak mong hiyas, tao. Pwede mo bang ibigay sa akin ang hawak mong hiyas? Ibibigay ko lang ito sa iyo kapag pumayag ka sa aking kondisyon. Anong kondisyon? Ihatid mo ko sa mundo ng mga engkanto. Dalhin mo ko sa lugar kung saan naroroon si Luna. Nag-isip ang anggitay sa ibinigay kong kondisyon. Halata sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Kaya may nabuti kong gamitin ang kanyang katangian, ang pagiging gahaman sa magagarang hiyas. Kaibigan, mukhang nahihirapan kang magdesisyon. Aalis na lang ako. Maghanap na lang ako ng ibang makakatulong sa akin. Bihira pa namang mahanap ang hiyas na hawak ko. Sigurado ako na mag-aagawan ng ibang anggitay na tulungan ako kapag inalok ko sa kanila ang hiyas na hawak ko.
Akmang lalakad na ako paalis. Sa isip ko kapag tinawag ako ng Anggitay, ay sigurado na akong nahulog na siya sa aking patibong. Hindi nga ako nagkamali. Dahil nakailang hakbang pa lang ako, ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng Anggitay. Tigil! Payag na ako. Basta sa akin mo lang ibigay ang hawak mong hiyas. Mapapasayo lang ang hiyas na ito kapag pumayag kang ihatid ako doon at ibalik ako dito pabalik. Ang dami mo naman kondisyon. Hindi kung ayaw mo ay aalis na lang ako. Sige na, payag na ako. Mabilis akong sumampa sa likod ng Anggitay para simulan na ang aming paglalakbay. Sadyang napakabalis ng Anggitay na halos hindi na mahagip ng aking paningin ang aming nadadaanan. Dalian mo tao, siguradong pareho tayong mananagot. Kapag nahuli tayo dito ng mga maharlikang engkanto, nandyan si Luna sa loob ng palasyong ginto. Kunin mo na ang nimpang si Luna para maitakas ko na kayo palabas sa mundo ng engkanto. Isang maluwang na bulwagan ang sumalubong sa akin. Palasyo ng engkantong Nempa ang pinagdala ng Anggitay sa akin. Inarangan pa ako ng mga nimpang kawal. Pinigilan nila akong makalapit sa mismong gintong trono na kinaupuan ng pinuno ng mga nimpa. Nakita ko si Luna na kasalukuyang nakaupo sa tabi ng lalaking nimpa na ipinalagay ko na kanilang pinuno. Tumayo si Luna para lumapit sa trono kung saan nakaupo ang pinuno. May ibinalong si Luna sa hari kaya napatayo ito para lumapit sa akin. Ikaw ang taong pinagkalooban ni Luna ng Mutyang Dama de Noche. Ano ang iyong sadya? Bakit ka na parito? Tanong ng haring nimpa. Parito ako para tumanaw ng utang na loob. Hayaan mo kung mailigtas si Luna sa nakatakdang parusa sa kanya ng maharlikang engkanto. Tinignan ako ng hari. Inatansya niya ang aking sinseridad. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Magiging madugulang ang labanan kapag magmatigas kaming mga nimpang na isuko si Luna. Pagkakatiwala ko sa iyo tao si Luna. Ipangako mo sa akin na mamahalin mo siya. Katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Maasahan ko ba yon, tao? Kiran po. Ako po si Kiran. Pinapangako kong poprotektahan ko si Luna sa abot ng aking makakaya. Umalis na kayo, Kiran. Malaya mo nang madadala palabas ng aming mundo si Luna. Paparating na ang maharlikang engkanto para siya ay arestuhin. Inihatid kami ng hari hanggang sa labasan. Mabilis kaming sumampa ni Luna sa Anggitay. Agarang umalis ang Anggitay para madala kami malabas sa mundo ng mga tao. Doon kami inilapag ng Anggitay sa mismong bakuran ni Lola Flora. Agad umalis ang Anggitay pagkaabot ko sa hiyas na aking ipinangako. Nandun si Zarek sa mismong lagusan at may kasama siyang isang lalaki na halos kaedad lang niya. Minsan ko nang nakita ang imahe ng lalaki. Kaya inisip kong mabuti kung saan ko ito unang nakita. Maalala ko sa mga lumang larawan ni Lola Flora. Aking napagtanto na ang lalaki ay walang iba, kundi ang aking lolo Chino, o mas kilala sa pangalang Kael sa mundo ng mga engkanto. Bumalik ang itsura ni Lolo Chino sa kanyang kabataan. Lolo, ikaw si Lolo Chino o Kael sa kasalukuyan? Tawagin mo na lang ako, Kiran, sa pangalang Kael. Hindi ko na maalala ang nakaraan. Sapat nang malaman ko na bahagi ka ng aking nakaraan. Mabuti at matagumpay mong naitakas si Luna palabas ng aming mundo. Tuluyan niyo ng isara ang lagusan para hindi na kayo masundan dito. Paano kayo? Mawawalan kayo ng tuluyang daan palabas dito.
Iyon ang mas makakabuti sa mga taong bahagi ng aking nakaraan. Maging panatag ang aking kalooban kapag naisara ng lagusan sa lugar na ito. Gawin mo na, Luna. Paalam, Kiran. Mag-ingat kayo ni Luna. Paalam, Lolo. Iyo. Tumango na lamang ang mag-amang Gael at Zarek bilang tugon sa aking isinambit. Pumasok na silang dalawa sa lagusan. Ginamitan ni Luna ng mahika para tuluyang maglaho ang nakatanim na dama de noche sa hardin ni Lola Flora. Kasabay ng pagkawala ng dama de noche, ang tuluyang paglaho ng lagusan na kumokonekta sa mundo ng engkanto. Ibig sabihin ba na ang dama de noche ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lagusan sa bakuran ni Lola Flora? Tama ka, Kiran. Ang dama de noche ang nagbigay buhay sa lagusan para patuloy itong umiiral. Si Lola Flora mismo ay nagtaka sa biglang paglaho ng dama de noche sa kanyang hardin. Ipinaliwanag ko sa kanya na iyon ang punot dulo ng lahat. Inamin ni Lola Flora sa akin na bago pa maitayo ang kanyang bahay ay nandun ang nasabing pananim. Itinago ko ang totoong pagkakilanlan ni Luna. Pinaniwala ko silang lahat na kasintahan ko na siya mula pa noon. Dumaan ang buwan hanggang sa naging taon ay tuluyan akong nahulog kay Luna. Nagsama kami bilang mag-asawa. Ginagawa na namin ang ritual ng mag-asawa. Naging perpekto ang aming relasyon, lalong-lalo na sa romansa. Minahal na ako ni Luna bago ko pa man siya nakilala. Nung balik na ang sigla ni Lola Flora, nakilala na rin ni Luna ang aking magulang. Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang katahimikan sa aming buhay. Kasalukuyang dinadala ni Luna ang bunga ng aming pagmamahalan. Tandang-tanda ko pa ang gabing nagpabago sa aming buhay. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa halimuyak ng pamilyar na amoy. Alam na alam ko na iyon ay nanggagaling sa bulaklak ng dama de noche. Nakita ko si Luna nakaupo sa aming higaan habang pinagmamasdan ang aking muka. Luna, mahal, bakit? Bakit may nasasami akong halimuyak ng dama de noche? Mahal, natagpuan na nila tayo. Sigurado na napapalibutan na tayo ng mga maharlikang engkanto. Muling bumukas ang lagusan. Sigurado na may kinalaman ang mga maharlikang engkanto. Manatili lang tayo, mahal, dito sa loob. Huwag na lang tayong lumabas. Hindi maaari, mahal. Natuntunan nila tayo. Lalo lang maging komplikado ang sitwasyon kapag patuloy tayong nagmatigas sa harapan nila. Marami ang madadamay kapag tumanggi tayong harapin ang mga maharlikang engkanto. Mahal, paano ka? Paano na ang ating anak? Hinding-hindi ka nila masasaktan, mahal. Ano man ang mangyari sa akin ngayong gabi, ikaw na ang bahala sa ating anak. Wala na akong nagawa para pigilan si Luna. Sinamahan ko na lang siyang lumabas. Paglabas namin ay napapalibutan na kami ng napakaraming engkanto. Mga engkantong nakasuot ng kulay pula na damit, kulay bughaw ang kanilang mata. Nandoon ang lipin ng mga nimpa. Bakas ang lungkot sa kanilang muka. Naparito kami, Luna, para ipataw sa iyo ang parusa na pilit mong tinatakbuhan sa mahabang panahon. Alam mo na habang buhay kang habulin para mapanagot sa paglabag mo sa ating batas. Walang sino man ang sinasanto sa ating batas. Ang kataas-taasang hari mismo ay maaaring patawan ng kaparusahan kapag nilabag niya ang umairal na batas. Saan ang engkanto na tinatawag ni Luna na kataas-taasang hari? Tatanggapin ko ang parusa, ngunit may isa lang akong kahilingan. Hayaan niyong mabuhay ang kambal kong anak
na kasalukuyan sa aking sinapupunan. Ipagkakatiwala niyo ang aking anak sa kanyang ama na isang tao. Mabubuhay sila at magkakaisip sa mundo ng mga tao. Matutupad ang kahilingan mo, Luna. Walang kasalanan ang sanggol sa iyong sinapupunan. Malaya silang makapamuhay sa mundo ng kanilang nanaisin. Napaluhod ako at nagmakaawa na patawarin si Luna. Ipinahayag ko sa mga maharlikang engkanto na handa akong isuko ang mutya ng Dama de Noche bilang kapalit sa buhay ni Luna. Ngunit walang nagawa ang aking pagmamakaawa dahil iyon ang nakatakda na maganap. Kiran, mahal, tama na. Hayaan mo na akong pagbayaran ang aking pagkasala sa aming batas. Alagaan mo ang ating anak. Buksan mo ang iyong puso sa panibagong pag-ibig. Mahal, hindi. Ikaw lang ang tanging nilalang na mamahalin ko magpakailanman. Maghihintay ako. Naniniwala ako na muli tayong pagtatagpuin nagtadhana. Iniabot ng pinonong maharlikang engkanto ang isang punyal na kulay itim kay Luna. Lumingon pa si Luna sa akin at ngumiti bago niya ibinaon sa kanyang dibdib ang patalin. Napaluhod si Luna sa lupa kaya agad akong tumakbo papalapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit habang nanginginig ang kanyang katawan. Hinawakan pa niya ang aking mukha bago tuluyang malagutan ang hininga. Unti-unting naglaho ang katawan ni Luna. Naiwan sa aking tabi ang dalawang supling na mayroon pang nakakabit na inunan. Nagpaalam si Nazarik at Kael sa akin. Tinapik nila ako sa balikat bago umalis. Inihabilin sa akin ng ama ni Luna ang dalawa niyang apo. Umalingaw-ngaw ang aking hiyaw at hinagpis sa kalagitnaan ng gabi. Agad naman akong dinamayan ni Lola Flora at ang aking mga magulang. Hindi ako naglihim sa kanila. Isinalaysay ko na sa kanila ang buong katotohanan. Pagkatapos naming maayos ang lahat, nagpasya na akong sumama sa aking magulang kasama si Lola Flora at ang kambal kong anak na lalaki. Bago umalis ay pinagbilin ko sa caretaker ng lumang bahay ni Lola na huwag buksan ang tarangkahan. Naniniwala ko sa pagdating ng tamang panahon ay muling mabubuhay si Luna, gaya ni Lolo Gino sa ibang katauhan. Sa ngayon ay malaki na ang aking kambal na anak. Hindi na muli akong nagmahal. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa dalawa kong anak, kagaya ng ipinangako ko kay Luna. Sa takdang panahon ay muli akong babalik sa hardin ni Lola Flora. Habang hawak ko ang mutya ng Dama de Noche, ay patuloy akong umaasa na muli kong masisilayan ang pinakamamahal kong si Luna. Wakas! Kung nagustuhan niyo ang kwentos ay huwag kalimutan mag-subscribe, comment at like para ganahan pa ako at magka-jowa ka na.